Lumipat ang eksena sa isang kwarto kung saan makikita na nakahiga na si Leon sa kama matapos nitong mawalan ng malay. At sa kanyang kawalang malay ay nanaginip ito at inalala ang mga panahon noong siya ay isang bata pa lamang na 5 taon gulang noong patayin niya ang malaking aso ng kanyang kapitbahay gamit ang kanyang kamay para lamang iligtas ang isang batang babae. Lumipat ang eksena kung saan matapos maging 10 taong gulang ni Leon ay tuluyan na nga itong pumasok sa numero 1 eskwelahan ng human race ang Imperial Dragon Slayer Academy para mag-aral at matapos lamang ang 4 na taon ay nagtapos ito at nagtala ng isang makasaysayang record na pinakabatang nakapagtapos sa numero 1 eskwelahan at pinakabatang nakakuha ng pinakamataas na marka sa kasaysayan. At matapos maabot ang edad na 15 ay tuluyan na nga nitong nakamit ang pinakamataas na parangal pangmilitar matapos sakupin ang bawat mga teritoryo ng mga dragon na kanyang mga napapaslang. Matapos ang kanyang matagumpay na achievement gamit ang buong tapang, lakas at talino ay tuluyan niyang nakamit ang isang titulo na ipinarangal ng mga tao na pinakamalakas na Dragon Slayer na magdadala ng pag-asa sa imperyo ng mga tao at tatapos ng digmaan sa pagitan ng tao at mga dragon. Matapos ang mga pagbabalik tanaw ng mga imahe sa kanyang mga nakaraan ay makikita na tuluyan na nga na nagising si Leon mula sa mahabang pagkakatulog nito sa nakalipas na 2 taon matapos ang nangyaring engkwentro sa kanila ni Roswise. At matapos na magising ay agad din na bumangon si Leon mula sa kanyang pagkakahiga habang takang taka at napapaisip kung ano nga ba ang nangyayari at paano nga ba siya napunta doon. Habang naguguluhan sa mga pangyayari ay napapaisip din siya na kung tama ba ang kanyang nasa isip na siya ngayon ay patay na at marahil siya ngayon ay nasa langit na. Subalit kahit na naisip na nito na siya ay marahil na nasa langit na ay hindi pa rin siya 100% kumbinsido rito at patuloy na iniisip kung saang lugar nga ba siya naruroon. At sa kanyang malalim na pag-iisip ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto na kanyang kinalalagyan kasabay ang paglitaw ng isang imahe ng buhok ng babae na hugis buwan. Agad namang nagtaka si Leon nang tuluyan na nga nitong makita na isang cute na batang babae pala ang nagbukas ng pinto. Nagsimulang magsalita ang cute na batang babae kay Leon habang nakadungaw ito sa pinto at sabay sinabihan si Leon na kung kamusta na ito ngayong nagising na ito. Agad namang napasigaw si Leon sa kilig habang namumula ang kanyang pisngi matapos nitong makyutan sa batang babae. Napayuko na lamang si Leon habang hawak-hawak ng isang kamay ang kanyang muka nang tuluyan na nga nitong maintindihan ang mga nangyayari matapos niyang mapagkonekta ang lahat ng bagay na mga nangyari kaya marahil sa langit raw siya napunta ay dahil malaki raw ang kanyang nagawang contribution sa sangkatauhan dahilan para doon raw siya mapunta. Nilapitan ni Leon ang cute na batang babae at sinabihan ito na kung tama ang kanyang nasa isip ay marahil ay isa itong anghel. Subalit agad namang nagsalita ang cute na batang babae at may pagtataka na tinanong si Leon kung ano raw ba itong anghel. Subalit imbis na sagutin ang tanong ng cute na batang babae ay umupo ito sa harapan ng batang babae at tinanong ito kung ano ang pangalan nito. Masaya namang sumagot ang cute na batang babae sa tanong ni Leon at sinabi na ang pangalan niya raw ay Muwen. Napangiti naman si Leon nang malaman ang pangalan ng batang babae dahil ito raw ay napakagandang pangalan. Subalit ang pinagtataka lamang niya ay bakit tila ba parang kakaiba ang kulay ng buhok nito na kulay itim at puti. Ngunit habang takang-taka si Leon sa pag-iisip sa misteryosong kulay ng buhok ng batang babae ay agad naman itong nagsalita at sinabi na ang sabi raw ng kanyang nanay sa kanya na ang ibig sabihin raw ng kanyang pangalan na Muwen ay buwan. Agad namang nagtaka si Leon nang marinig niya ito at agad na napaisip kung pati rin ba ang mga anghel ay may mga nanay. Ngunit sa dami ng katanungan sa kanyang isipan ay mas pinili nitong ipakilala ang kanyang sarili at sinabi kay Muwen na ang kanyang pangalan ay Leon Cosmog. Ngunit matapos ni Leon na ipakilala ang kanyang sarili ay agad ring nagsalita si Muwen at sinabi nito na alam rin raw niya ang ibig sabihin ng pangalan nito na Leon na ang ibig sabihin ay Lion. Sa dami ng katanungan sa kanyang isipan at sa kanya na ring kuryosidad ay agad na tinanong ni Leon si Muwen kung sino nga ba ang nagsabi ng kanyang mga sinabi. Sagot naman ni Muwen na pati rin ang bagay na iyon ay ang nanay niya rin ang nagsabi. Agad namang napasabi si Leon sa kanyang isipan na imposible namang mangyari ang kanyang mga iniisip. Kaya agad niya rin na tinanong si Muwen kung sino nga ba ang nanay nito at kung ano ang pangalan nito. Agad naman na sumagot si Muwen sa tanong ni Leon at sinabi rito na Roswise ang pangalan ng kanyang nanay. Nanigas naman ng parang bato si Leon nang kanyang marinig ang sinabi ni Muwen na ang pangalan raw ng kanyang nanay ay Roswise.
Dahil sa hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig mula kay Mo Wen ay muli niya itong tinanong kung totoo ba na ang nanay talaga nito ay si Roswise. Dahil kung totoo nga raw na ang nanay nito ay si Roswise ay marahil na siya raw ang tatay nito. Masaya naman na kinumpirma ni Mo Wen ang tanong ni Leon na tama ang sinabi nito na siya ang kanyang tatay. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa ang ekspresyon ni Leon nang malinaw nitong marinig ang sinabi ni Mo Wen na siya ang tatay nito. Dahil sa mga revelasyon na kanyang nalaman ay halos para na itong mababaliw ng tanungin nito ang kanyang sarili na kung tama ba at totoo nga ba na anak nila ni Roswise ang bata na nasa kanyang harapan. Subalit habang nasa sitwasyon na gulong-gulo pa rin si Leon dahil sa mga pangyayari ay agad namang sumigaw si Mo Wen ng mom nang malaman nito na dumating na ang kanyang nanay. Sa gulat ay agad naman na napalingon si Leon nang marinig nito si Mo Wen na tinawag ang pangalan ni Roswise. Mabilis naman na lumapit si Mo Wen kay Roswise at masaya na sinasabi rito na ang kanyang tatay raw ay nagising na. Tugon naman ni Roswise na oo at alam niya na raw ito. Matapos kay Mo Wen ay agad na tinitigan ni Roswise si Leon nang may pangaasar at sinabi na sa wakas ay nagising na rin ito. Agad namang naasar si Leon nang makita ang nakakalokong ngiti ni Roswise. Habang nakayakap sa bewang ni Roswise ay nagsalita si Mo Wen at sinabi kay Roswise na marahil ay masaya ang kanyang ina dahil sa nagising na nga ang kanyang ama sa kadahilan ng araw-araw nga raw nitong binibisita ng kanyang ina. Sagot naman ni Roswise na tama ang mga sinabi ni Mo Wen habang may pangaasar na nakatingin kay Leon. Agad namang naasar si Leon nang marinig ang sinabi ni Roswise at sa isip-isip nito na malabo na mangyari yun at tanging multo lamang ang maniniwala rito. Masaya naman na sumang-ayon si Mo Wen nang sabihin ni Roswise na lumabas muna ito at maglaro dahil sa may importante raw itong sasabihin sa kanyang ama. Matapos makalabas ni Mo Wen ay agad na tinanong ni Leon si Roswise kung totoo nga ba na anak niya talaga itong si Mo Wen. Dahil sa tanong nito ay nilapitan siya ni Roswise at sinagot ang tanong nito ng may pangaasar at sinabi na totoong anak talaga nilang dalawa si Mo Wen at wala nang pwedeng maging ibang dahilan pa. Dahan-dahang sinara ni Roswise ang pinto habang si Leon naman ay tinatanong ito kung bakit raw siya nito iniligtas imbis na pabayaan at bakit nito binigyan ng buhay si Mo Wen imbis na ito'y ipalaglag gayong alam naman raw niya na may galit ito sa kanya. Sagot ni Roswise na halos 2 taon raw itong tulog at kung sa tingin raw ba nito na ganon-ganon na lamang niyang papalampasin ang ginawa nito sa kanya noong nakalipas na 2 taon. Galit naman na dumipensa si Leon at sinabi na kung sa tingin raw ba ni Roswise na gagawin niya talaga sa kanya ang bagay na nangyari na iyon dahil kung oo raw ang nasa isip nito ay nagkakamali raw ito sapagkat iba raw siya at hindi raw sila parehas gaya ng iniisip nito. Saad pa nito na ni sa panaginip raw ay hindi sumagi sa kanyang isipan ang mga bagay na iyon dahil kung nagkaroon lamang raw siya ng sapat na oras ay hinding-hindi raw niya ito hahawakan. Dahil sa mga sinabi ni Leon ay inilapit ni Roswise ang kanyang muka kay Leon habang nakangiti ng may pangaasar at sinabi na kung totoo nga ba ang sinabi nito dahil isa lang raw ang ibig sabihin nito na pati rin ang paghawak nito sa kanya ay isa na rin palang torture para rito. Agad naman na sumagot si Leon ng walang alinlangan at sinabi ang mga kataga na oo. Dahil sa mga isinagot nito ay agad siyang pinaluputan ni Roswise sa paagamit ang buntot nito. At matapos na mapaluputan ni Roswise ang paa ni Leon gamit ang kanyang buntot ay agad rin na binalibag ni Roswise si Leon sa kama. Dahil sa gulat ay agad na nagtanong si Leon kay Roswise kung ano nga ba ang ginagawa nito at bakit raw ito pumatong sa kanyang ibabaw. Ngunit imbis na agarang sagutin ang tanong ni Leon ay pinunit muna nito ang damit ni Leon. At sabay sabi na gusto niya raw nalagyan si Leon ng kanyang dragon pattern. Ngunit mariin naman na kumontra si Leon sa binabalak nito at sinabihan si Roswise na tumigil na ito sa kanyang binabalak. Kahit na ayaw pa niya ay wala nang nagawa si Leon nang tuluyan na nga siyang lagyan ng marka ni Roswise ng kanyang Silver Dragon Clan habang sinasabi nito rito na ito na ang simulan ng kanyang kahihiyan dahil simula raw ngayong araw ay opisyal na niya itong preso sa kadahilan ng hindi na raw ito makakatakas pa sa kanya. Sinimulan namang activate ni Roswise ang kanyang Silver Dragon pattern habang sinasabi nito rito na kung sakaling ang marka na kanyang inilagay dito ay makita ng kanyang mga kapwa-tao ay iisipin pa rin ba ng mga ito na siya pa rin yung tao na pinakadakilang bayani na tagapaslang ng mga dragon o kaya ay isang traidor na isinuko ang kanyang sarili mula sa Silver Dragon Clan.
Sa pagtataka ay napatanong na lamang si Leon rito na kung bakit nga raw ba ito ginagawa sa kanya ni Roswise habang makikita na tila ba nahihirapan na ito sa kadahilanang nagsisimula na nga na umepekto ang bisa ng Silver Dragon pattern na inilagay sa kanya ni Roswise. Tugon ni Roswise na kung hindi raw ba naiintindihan ni Leon ang konsepto ng paghihiganti ng isang tao laban sa kanilang dragon race ay ang isa sa mga pinakakomplikado na bagay ayon mismo sa kanilang mga dragon scientist sa kadahilanang ang paghihiganti raw nila bilang isang dragon ay sobrang kakaiba at hindi makatao kumpara sa mga tao kaya malabo daw talaga na agarang maintindihan ni Leon ang ganong mga bagay. Dagdag pa nito na gusto niya raw na makita si Leon na habang buhay na mabuhay sa buong buhay nito na puno ng kahihiyan. Nang tuluyan nang lumakas ang epekto ng marka na inilagay ni Roswise sa kanya ay agad siyang napatanong sa kanyang sarili na kung totoo nga ba ang kanyang nararamdaman na siya ngayon ay tila ba nag-iinit. Habang nakapatong sa ibabaw ni Leon ay hinawakan nito ang labi ni Leon at sinabi dito na sila ay magsimula na habang sa isip-isip naman ni Roswise ay sobrang saya niya na maging isang bihag ang isang katulad ni Leon na isang pinakakilalang dakilang tagapagpaslang ng mga dragon na ngayon ay kanya ng alipin at bagamat na sobrang kakaiba para sa kanya ang ganitong mga pangyayari ay masaya naman siya dito sapagkat ito ang kanyang paraan ng paghihiganti mula dito kay Leon.